Magandang araw mga boss. 100,000 kilometer na yung tinakbo ng sasakyan ni customer. Pero ngayon pa lang siya magpapalit ng fuel filter. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo mga boss, pag magpapalit kayo ng fuel filter, alisin nyo sa pagkakaklip itong rubber seal para matanggal nyo itong kumukover dito sa fuel filter nyo. Ayan, tanggal na mga boss, di ba? Di maluwag ka ngayon makakapagtrabaho. Una, i-disconnect mo itong socket wire dito sa sensor ng fuel filter mo. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 10 para matanggal mo itong bolt na number 10 dito sa stopper ng fuel filter housing mo. At dito naman sa fuel hose mga boss, kung makikita nyo, kailangan kong ilihis yung mga clamp nyan para matanggal sa pagkakaipit itong mga fuel hose. Dahil nga sa bubunutin ko itong mga fuel hose dito sa upper pump nya. At para matanggal ko ng buo itong fuel pump filter assembly ni customer. At para malinisan ko na rin yan syempre. Dahil nga sa first time pala magpalit ni customer ng fuel filter niya, samantalang ang tinakbo na nito is 100,000 kilometer na siya mahigit, medyo kumapit na nga itong fuel hose niya dito sa kinakapitan niya dito sa upper pump. Kahit sa paghugot nitong fuel pump filter assembly ni customer mga boss, nahirapan din ako dyan kung makikita nyo. Oh, talagang ang tigas-tigas niya. Siyempre iniingatan ko rin yan kahit papaano. Plastic pa naman yan. Buti na lang, tinulungan ako ni customer mag-angat. O ayan, dinatanggal na namin itong fuel pump filter assembly niya. Kita nyo naman yung housing nitong pump assembly ni customer. Grabe yung dumi. Sa tagal pa namang hindi na buksan yan eh. Buti na nga lang mga boss, itong lock ring niya, malambot lang siya nung pinihit ko. Kung makikita nyo, di ba? Napakalambot lang siya nung maluwagan ko. Kaya lang, nung iaangat ko na itong upper pump niya, grabe tigas. Diyan na naman ako nahirapan. Tanggalin ko muna itong wire sa pagkakaklip niya. Tapos i-disconnect ko na itong socket wire niya dito sa sensor. Tapos gagamit ako dyan ng plus screw mga boss para isigit ko dito sa pagitan ng upper pump at ng housing niya. Tsaka ako ngayon iaangat-angat. Nang sa ganon lumuwag siya sa pagkakalak at umangat itong upper pump. Tapos pwede ko na ulit yung kamayin para dahan-dahan kong iaangat itong upper pump para bumitaw na siya dito sa housing. Tsaga-tsaga lang yan mga boss pag gagawa kayo, di ba? Naiangat ko na itong upper pump. Pero kung makikita nyo itong fuel filter niya mga boss, oh, ang tagal na niyan ha, 100,000 kilometer na tinakbo pero hindi siya umitim. Kahit itong loob ng housing ng filter niya mga boss, halos kakaunti lang yung dumi yan. Napabilib nga ako sa gas station na pinagpapakargahan niya. Kita nyo naman, hindi man lang nangitim itong fuel filter niya. Compare ko dun sa ibang pinalitan ko. Sa paglinis ng fuel filter housing nito mga boss, diesel lang din yung ginamit ko. Ayan, malinis na mga boss, tanggalin ko na itong o-ring niya or itong gasket. Pag bumili naman kayo ng bagong fuel filter, may kasama na yung o-ring. Ito na yung bagong o-ring mga boss, ilagay ko na yan. Tapos, isunod ko namang ilagay dyan itong bagong fuel filter. Pasok nyo lang yan sa loob mga boss, wala nang guide-guide yan. Pero, dito sa upper pump, pag inilagay nyo yan mga boss, dito sa housing niya, meron niyang marker na dapat itatapat mo siya sa arrow niya. Ayan mga boss yung tinuro ko. Importante yan mga boss, yung arrow ng upper pump, yung arrow nitong lock ring, pati yung arrow ng housing mo dito sa fuel filter, magkakatapat yan bago mo ngayon i-diin itong upper pump dito sa housing niya. Itinutukod ko lang yan sa tuhod ko mga boss, tsaka ako ngayon i-diin itong upper pump para pumasok siya dito sa housing. Ang nagpapatigas lang naman dyan mga boss, pag idinidiin mo itong upper pump, yung goma or yung o-ring niya or gasket. Dyan lang naman yung parte na medyo mahirap, pero kayang-kaya nyo pa rin yan syempre, may lakas kayo eh. Pag nagdikit na itong housing, pati itong upper pump, pwede mo na ngayon pihitin itong lock ring niya pakanan. Malalaman mo na sagad na yung pihit mo kapag tumunog na yan mga boss, tapos yung lock ring mo, yung arrow niya, tumapat na dun sa arrow ng upper pump mo at dito sa housing. Ayan mga boss, oh, tumapat na siya, oh, diba? Tapat na silang tatlo ngayon. Ibig sabihin yan mga boss, okay na. Iayos mo na lang itong socket wire mo, tapos isaksak mo na yan dito sa connection niya sa sensor. Na pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik yan sa dati niyang position. Kung makikita nyo itong tinuturo ng daliri ko mga boss, ayan, ipapa-slide nyo yan siya dito sa bracket niya. Medyo kakapain nyo lang yun mga boss. Tapos, dahan-dahalin nyo ngayon siyang isentro, tsaka nyo ngayon siya itulak na ngayon pababa para mag-lock na itong fuel pump filter assembly mo. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay isa-isa yung fuel hose mo. Yan mga boss, unahin mo sa ibabaw. Tapos yung sa likuran niya, yung isang fuel hose, ayan, nilagay ko na rin. At ito namang isa pa sa ibabaw mga boss, di tatlong fuel hose na yung nailagay mo. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay yung bawat clamp nitong fuel hose mo para maipit niya itong fuel hose nang sa ganon hindi siya magkaroon ng leak. Pero itong fuel hose na papunta dito sa makina mo, hindi ko muna ilalagay yan.
bombahin mo itong upper pump mo mga boss. Ayan yung nasa ibabaw, ipump mo yan. Kasi nga, walang laman na diesel itong fuel filter housing mo, kaya kailangan ipump mo siya hanggang sa mapuno siya ng diesel. Pag puno na yan mga boss, may lalabas na dyan na diesel. Kaya lang mapapansin mo naman, meron pa siyang bula na lumalabas. Ipump nyo lang siya ng ipump mga boss kapag ganyan, hanggang sa mawala yung bula niya or yung hangin. Basta bombahin nyo lang at mapapansin nyo, yung diesel na lalabas dyan, pag di nagtagal, buo na siya. Na pag buo na hindi sila lumalabas, pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang fuel hose. Syempre, huwag mong kalimutan ilagay yung clamp niyan. O, diba? Okay na siya. Pwede mo na ngayon ilagay itong stopper ng fuel pump filter assembly mo. Meron niyang bolt na number 10. Higpitan mo siya ng maayos. Tapos, i-connect mo na yung socket wire niyan dito sa sensor ng fuel filter mo. At pag okay na, wala ka nang nakalimutan, ipump mo ulit yan mga boss. At pag tumigas na itong bomba niya, pwede ko na ngayon start itong makina para matesting ko na yan. Dahil sa start na itong makina mga boss, bobombahin ko ulit yan. Yun lang, namatay yung makina. Ibig sabihin yan mga boss, pinasok siya ng hangin. Pag nangyari sa inyo yung mga boss, ituloy mo lang yung pagbomba mo dito sa upper pump. Ganun lang ang diskarte. At pag matigas na siya ibomba, pa-start mo siya ulit. O diba, umandar na rin siya agad. Minsan talaga boss, nangyayari talaga yan. Lalo na't pag kinukulang ka sa pag-bleed, meron pa siyang hangin, pinaandar ko na. Kaya ang mangyayari, mamamatay yung makina. Pero wala namang big deal doon. Ang gagawin mo lang, ipapop mo lang siya ulit hanggang sa tumigas itong bomba niya. Testingin ko yan ulit mga boss. Pa-switch off ko itong makina. Tapos pa-start ko ulit yan. O diba mga boss, okay na siya. Ulitin ko mga boss, pa-switch off ko ulit itong makina. Start! Tapos start ulit. Okay. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ibalik yung cover niya dito sa fuel filter assembly. Pati itong rubber seal niya mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na rin yan. Kiklip nyo lang naman yan hindi naman kayo mahirapan. At dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, pwede ko nang ibaba itong hood. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayong nakakakuha ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.